Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi, Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita. Utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. 'di ba? Kapal na mukha, 'di ba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya ng mga ano niya, mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million. May gana pang bumanat. Presidente, sinabi mo naman dun sa huling sa huling interview natin, 'di ba, na yung VP yung hahabol dito. Ito na naman tayo sa Vice President. Oo, grabe yun. Hanggang ngayon, tinatanong pa rin ng taong bayan, sino ba yan? Nagkakagulo na sila eh. Pero in terms of accountability, anong klaseng gobyerno magkakaroon si Sara Duterte? Papaano niya lalabanan yung corruption? Oo, hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar kasi mahilig tayo sa mga czar, isang corruption czar na ang gagawin niya ay tututukan niya lang yung corruption kahapon, ngayon, at posibleng bukas. So, hindi pwedeng ang presidente yon. Dahil sa sobrang daming trabaho ng presidente, hindi siya dapat na didistract doon sa poverty alleviation, food security, national development, infrastructure development. Hindi siya dapat na didistract sa ganun. So, dapat meron talaga isang tao na ang trabaho niya ay habulin yung katiwalian kahapon, ngayon at bukas. Itong mga nangyayaring ito, yung impeachment and all, umiikot ka naman. Sa tingin mo ba nabawasan yung tiwala ng taong bayan sa'yo? Oo naman. Ikaw naman, araw-araw sisirain yung pangalan mo, Boss Dada. Hindi ba makakaapekto yan? Siyempre, oo. Meron din. Oo. Parang wala kasi talong tumaas yung trust rating. Hindi mo, di ba? Mas lalo kayong tumaas ang trust rating kesa dun sa naninira sa inyo, lalong bumagsak. At saka nakikita yung mga yung mga live videos kapag nagpupunta kayo sa mga probinsya. Kasi sabi ko nga, doon sa survey, 'di ba? Sabi ko naman, hindi kasi ako naniniwala diyan kasi hindi natin alam kung sino yung nagpa-survey, 'di ba? Malay ko ba kung nagpa-survey yung kalaban, sasabihin niya, ilagay mo number 1 si Sara diyan para akala niya number 1 siya. O, 'di ba? Nasabi pa sa impeachment, di ba, yung unexplained unexplained wealth daw ni VP? Nakita mo yon, yung parang kung kukumputin mo yung itinaas nung value ng assets mo, parang sumasweldo ka ng 100,000 per month. Parang ganun eh. But anyways, alam ko na meron naman kayong depensa doon sa SALN. Oo. Isa pa yan, no? Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, di ba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung SALN, kasama yung asawa eh. Di ba kasama po yung asawa doon sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi, Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita. Utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. 'di ba? Kapal na mukha, 'di ba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya ng mga niya,
mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko, sabi ko, ito ang kapal na mukha, oh, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano eh. Ano ba ang tawag dyan? Sa korte yun eh. Yes. No, not estafa. Patanggal siya dyan kasi, hindi, nakalimutan ko yung term. I'm so sorry, nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa salin ko tinuro nila unexplained? Wala talaga. diba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years. 16 years 16 yun, ha? years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o na hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Pero meron din question sa kay Speaker Martin, yung dating speaker, na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net worth Billions yun. by the billions. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko sabihin nila doon sa listahan kasi may kopya naman yan sila ng SALENCO eh. Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, oh, itong property sa Matina, oh, itong taon na ito at itong property na ito. O para akong masabi, saan galing yung pera na pinambili dyan? At para akong mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi yung pwedeng tira-bahala na unexplained wealth. Unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin mo, paninira lang yan. Siguro next na episode, mapag-usapan na rin natin, no? Yung ICC, di ba? Tsaka yung iba pang mga, pero syempre, kailangan unti-unti. Nag-focus lang muna tayo dito sa timeline patungkol sa confidential funds. Nag-focus lang tayo doon sa yung ilang taon na ginugol nila para sirain yung inyong reputation. Yes, tsaka yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila. Diba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa, or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always. And forever. Bakit nga pala ibalik ang tapang at malasakit? Kasi tama ka, nabanggit mo na yan kanina, no? Nawala kasi yung tapang at malasakit. Tumakbo kami on the platform of unity and continuity. So, ibig sabihin nun, continuity, tapang at malasakit yun. Kasi galing tayo kay dating Pangulong Duterte, 2016 to 2022. Ang tema nung mga taon na yon sa buhay ng bansa natin ay tapang at malasakit. Nawala yun. Kasi, sinabi ko na nga, si BBM walang sinseridad sa kapakanan ng mamamayan at ng bayan.